Magandang balita po sa mga gumagamit nga po ng LPG. Sino bang hindi? Dahil nga po inaasahan pong bababa ang halaga po ng LPG sa susunod na buwan. Ayon po sa Regaso, umaabot na po sa $200 kada metriko tonelada ang ibinaba ng contract price ng LPG kahapon. Dahil yan sa paghupa ng tensyon sa gitnang silangan at simula po ng negosasyon sa pagitan pa rin po ng Amerika at Iran, parang natuldukan na ang gulo. Kung magtutuloy-tuloy hanggang sa katapusan ang pagbaba ng presyo, posibleng mabawasan ng 12 pesos ang kada kilo ng LPG sa susunod na buwan. Katumbas siya ng 132 pisong rollback sa kada 11 kilogram na tangke. Samantala, hindi pa rin papakampante ang Department of Energy sa gitna po ng negosasyon ng Iran at Amerika para matuldukan po ang gera sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat humupa na ang tensyon, mabilis pa ring magbagong sitwasyon sa rehiyon, kaya't kinakailangan pa rin itong mabantayan ng maigi. Patuloy pa rin daw na nakikipagpulong ang DOE sa ibang mga bansa, lokal na kumpanya ng langis at iba pang stakeholders. Yan ay para matiyak na nananatiling sapat ang supply at abot kaya ang petrolyo sa bansa. Patuloy rin daw na isinusulong ng gobyerno ang mga alternatibo o renewable energy sources. Nasa 30 mga electric cooperatives po naman sa Luzon at Kabisayaan ang humiling sa ERC na utay-utayin ang dagdag singil ngayong buwan. Aabot daw kasi sa 2 hanggang 3 piso ang dagdag singil para po sa kada kilowatt hour. Dahil nga po sa nangyaring sunod-sunod na mga deklarasyon ng red at yellow alert bunsod po ng pagpalya ng mga planta ng kuryente. Dahil dito ay gusto raw hatiin ng mga kooperatiba sa 3 ang pagpapatupad ng dagdag singil mula Hunyo hanggang buwan ng Agosto, bagamat walang kinalaman ang mga consumers sa pagpalya po ng mga planta. Bulsa ng mga Pilipino ang napeperwisyo dahil pa rin po sa napipilitan ang mga distributors at kooperatiba na bumili ng mas mahal na kuryente para lamang matiyaka na tuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente sa kanilang mga jurisdiksyon. Naglaan naman po ang GSIS ng inisyal na 69 na milyong piso para sa mga potential claim para sa mga pampublikong infrastruktura na napinsala po sa lindol sa Mindanao. Para po ito sa mga valid insurance claims para sa mga gusali, pasilidad at iba pang public assets na pagmamayari ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Base nga sa mga paunang ulat, higit 4,000 insurance policies na may kabuuang halaga na 23 bilyong piso ang posibleng naapektuhan ng lindol. Ayon po sa GSIS, nasa General Santos City ang pinakamalaking bahagi ng mga napinsalang pampublikong infrastruktura. Naghigpit po naman ang lokal na pamahalaan ng sagada sa bentahan po at transportasyon ng mga baboy at karne nito. Yan po'y dahil po sa hindi pa natutukoy na sakit na ikinamatay at nakaapekto sa kalusugan ng mga baboy sa iba't ibang mga barangay. Nagnegatibo naman ang mga baboy na ito sa African swine fever nang ito'y idaan sa testing. Ipinagbabawal muna ang transportasyon ng baboy habang inaalam pa ng mga otoridad kung saan nanggagaling ang sakit at paano ito kumakalat. Nilimitahan din po ang pagpasok at pagbebenta po ng pork products mula sa ibang mga labas o sa labas ng sagada na walang veterinary health certificate at ilang pang kaakibat na dokumento. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.